Bumili po pala kayo ng Coffee ko Brown diyan sa hanapin niyo yung link sa baba pagkatapos ng live. Hanapin niyo lang para kumita naman si Badong sa Coffee ko Brown. Coffee ko Brown, baka naman gusto mo akong kuning sponsor diyan. Okay. Pag-usapan po natin, ito po, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Hindi po ako, hindi ko po sponsor yung Coffee ko Brown. Nililigawan. Coffee ko Brown, alam mo na. Pag-uusapan po natin mga kapatid, ito po, si Auntie Claire, naku po, kawawa naman tong teacher. Matapos nyong pikunin ng mga teacher, matapos nyong pagbintangan yung mga teacher ng kung ano-ano, pag yung teacher bumawi po ng banat, ayan po, posibleng mawalan daw ng trabaho at lisensya. Hindi na kayo naawa. Ito problema natin, no? Namimikon po sila ng mga tao. Pag napikon, kakasuhan nila. Ganyan yung nangyari kay BP Sara eh. Tandaan po ninyo, pinikon po nila si BP Sara, nakakulong, pinakulong nila yung tauhan po ni BP Sara. Ano ba naman klaseng tanong yan? How are you, sir? Okay naman. Mukha ba akong may sakit? Okay. Pinakulong po nila yung tauhan ni BP Sara at naroon po si BP Sara, dinamayan niya yung kanyang tauhan na pinakulong nila sa House of Representatives. Tapos, tinanggalan nila ng kuryente, pinatayan nila ng ilaw, no? Naroon si BP Sara. Nung napikon na si BP Sara, nakagawa na po sila ng ididemanda si BP Sara. May kaso na si BP Sara na death threat. O, kinasuhan na nila. Meron pa rin po si BP Sara na, uy, bakit ganun na nangyari sa ating ano? May kaso na ng death threat si BP Sara, meron pa pong impeachment, kaso sa impeachment. Yan po eh. Ganun din po itong nangyari sa teacher na to. Siyempre po magagalit yung mga teacher. Normal lang po yun. Sabi nga, pag galit ka, di ba? Medyo nakakapagsalita ka ng hindi maayos. Ngayon po, pwede pong kasuhan, pwede pong mawalan ng lisensya at trabaho tong teacher. Kawawa naman. Wala naman siyang kaso sa pagtuturo, pero nag-react lang po sa sinabi nung madaldal. Ayon nga kay Secretary Panelo, ay kay dating spokesmanelo, dahil sa kadaldalan mo, Auntie Claire, kung ano-ano nasasabi mo. Ngayon, ang may kasalanan na yung teacher. Nag-react lang po. Yung mga teacher, nagre-react lang. Pag nag-react kayo, sasampahan na kayo ng kaso. Yung gobyerno to. Sino po matutuwa? No? Yung mga magnanakaw, okay lang, nakaw lang na nakaw. Walang nakukulong. Pero yung teacher na pinagbintangan na dahilan, masakit po sa teacher yung kasi mga teacher po, lahat ng teacher professional. Ulitin ko po, lahat ng teacher professional. Tapos pagbibintangan nyo, hindi po sila mga politiko, mga professional sila. Minsan po, tao din. Itinuturing nyo ng robot yung mga teacher eh. Tao rin po sila. Kung yung pangit na nakatabingi, nasasaktan, pag sinasabing pangit siya at nakatabingi yung kanyang leeg, yung teacher sabihan ninyo na may dahilan na pagkamatay ng 2 estudyante o kasama pa yung 2 gwardiya. Sasabihan nyo, teacher yung may dahilan. Ini-expect nyo na okay lang yung mga teacher. Wala lang pakialam. Tuloy lang ang buhay. Hindi magre-react. Grabe naman. Pag nag-react yung teacher, tatanggalin na sa trabaho. Ang gara, ano ka? Makakapal ang mukha ninyo.
Yung mga magnanakaw, tuloy-tuloy lang. Nakaw dito, nakaw doon. Yung teacher na napikon. Tao rin po ang mga teacher. Hindi po sila robot. Oy, wag mong bugbugin ng paulit-ulit ka lang naman Isa-isa lang, Gerald Chris Calzado na nagbabasa ako ng mga comment eh. Matindi kayo. Tao po ang mga teacher, hindi po sila robot. Pagbintangan nyo sila na may kagagawa ng pagkamatay ng 2 estudyante. Okay. Nakakagalit kasi. Ito naman po si Kapunan. Attorney po to. Hinire po siya na attorney ng prosecution. Ngayon po, parang isang troll na lang. Tagabira na lang po. Si Kapunan, na ang projection po ang isa sa pinakamagaling na abogado ngayon sa Pilipinas, nagmimistulang troll na lang po. Banat po wala na po siyang pinag-iba sa mga troll. Ano po ba mga sinasabi ng mga troll? Ang sinasabi po ng mga troll, biyahe ng biyahe. Si Inday, lakwatsa ng lakwatsa. At si Inday ay hindi dumadalo sa impeachment. Abogado ka. Alam mo. Kapunan. Ang projection mo, isa sa pinakamagaling kang abogado. Alam niyo po, nagugulat nga ako eh. Alam nyo dito sa Pilipinas, ang magagaling na abogado, nakikita po yan sa impeachment. Okay lang po yung mga bata. Nung nakaraang mga impeachment, siyempre, yung mga nakita po nating starring role dyan, yung mga may mas edad sa kanila, mga bata pa itong mga to. Hindi pa sila nag-appear sa impeachment. Si Kapunan, kasing edad niya yata kung hindi ako nagkakamali, kasing edad niya yata si Enrile. Bakit hindi siya naimbita na maging abogado ng nakaraan 2 impeachment? Di ba? Yung mga Fortune, yung magkapatid na Fortune, abogado yan sa 2 impeachment. Bata pa sila nung nagsimula eh. Ngayon, ang projection ni Kapunan na isa sa pinakamagaling na abogado, unti-unti pong nahuhubaran. Wala kaming ideya kung ano po ang mga ipinanalo niyong kaso, Attorney Kapunan. Pero kung nagmimistula na lang kayong troll, nagpapatawa na hindi nakakatawa, ang pinaka-epektibo po naming natandaan po ninyo na argumento dyan sa impeachment, walang iba kundi yung kayo po ay neregla. Maliban po sa dinatnan kayo ng regla, wala na po kaming wala na po kaming maisip na kakaibang ginawa ninyo dyan po sa impeachment. Kaya nagdududa po kami sa projection nyo na isa kayo sa pinakamagaling. Kasi, tignan po ninyo, abogado kayo eh. Dapat, yung mga hindi abogado, yun lang po ang magsasabi na dapat umatin si BP Sara. Kasi, di ba? Di ba? Pinaglalaban nyo na ngayon, 16 votes. Alam nyo na sa simula pa lang na yan ang nakalagay sa Philippine Constitution. Pwede naman, alam nyo po, pwede namang magaling siligutan at saka to si Kapunan. Ang problema lang, mahirap talagang ipagtanggol o mahirap talagang maging abogado na nag-aakusa ka sa very popular na Vice President na wala ka namang sapat na ebidensya. Iyan yung problema ni Kapunan eh. Ang problema, hindi, sabi nyo nga, volunteer kayo eh. Nag-volunteer kayo. Nakita po ninyo, okay pa na sabihin na kayo ay binayaran lang eh. Pero yung pinagmamalaki nila na sila ay volunteer, walang bayad. Tinanggap nyo yung kaso kahit walang ebidensya?
Sikat kayo. Pero yung projection nyo na kayo ang isa sa pinakamagaling na abogado sa Pilipinas ngayon, yun pala yung galing nyo. Nagsimula at natapos sa regla. Doon na po nagtapos yung... wala pa po kayong brilliancy. Wala pa po kaming husay na nakita sa inyo. Sa totoo po. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin. At iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po. Pag-usapan natin itong si Claire Castro. Basahin natin itong balita. Teacher na nagbantang babarilin umano si Claire Castro, posibleng mawalan ng lisensya at trabaho. Posible daw pong mawalan ng lisensya ang gurong umano'y nagbantang babarilin sa bunganga si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ayon kay Castro, hindi lamang kasong kriminal ang maaaring harapin ng gurong si Senate Enriquez dahil maaari rin umatong maharap sa kasong administratibo bunsod ng kanyang social media post. Sinabi rin ni Castro na mas mabigat ang maaaring maging implikasyon ng pagbabanta dahil ginawa ito online. Binigyan din niya na dapat maging responsable ang mga guro sa kanilang mga pinopost dahil maaari silang tularan ng mga estudyante na tumitingala sa kanila. Gayunman, di pa nilinaw ni Castro kung personal siyang magsasampa ng kaso laban kay Enriquez. Pero in-announce mo. In-announce mo yung mga posibleng kasong kriminal na maaring harapin nitong teacher. Alam po ninyo, ito problema sa bansa natin eh. No? Masyadong dehado po tayo dito sa mga sutil. Sino po ba ang una nagsabi na ang mga guro, ang impluensya ng mga guro, walang kaabog-abog? May naganap po na pamamaril sa loob ng eskwelahan. May konklusyon kaagad na yung ibang mga guro kasi ay sila yung pasimuno ng kung ano-ano. Ulitin ko po, lahat ng guro ay profesional. Lahat din po ng guro ay tao. Kung ikaw po ay profesional, gumagampang ka ng trabaho mo, pagbibintangan ka ng hindi profesional na pagbibintang. Profesional na pagbibintang ba yan? Kahit ba sabihin mong hindi mo nilahat ang guro, kahit ba sabihin mong ibang guro, kung pag-intindi ng guro na yun, sila yung pinariringgan mo. Yung ibang mga guro, in the first place, bakit mo isisingit yung mga guro dyan sa pamamaril sa Zamboanga? Matindi po kayo. Binababa ninyo masyado yung mga teacher. Sasabihin nyo ngayon, paano kung gayahin niya ng mga estudyante? Yun na naman, gagayahin na naman. Alam niyo po, mga tao, alam niyo yung tao, napipikon, marunong magalit, nadadala ng emosyon. Hindi niyo ba napag-aralan yan? Si Badong lang po ang kahit galit na, alam pa yung sinasabi. Pero marami pong galit na, nawawala na po sa hulog. May kilala nga ako kahit hindi galit, wala lagi sa hulog. Huwag na natin banggitin. Isang senador, nagngangalang Reysa Ontiveros, 0.01 siya. Willing daw siya na siya po ang maging pambato ng oposisyon. Una, pucha, may pambato bang 0.01%? Ikalawa, oposisyon ka? Kailan mo inupo si Marcos? Kailan kayo nag-upo sa administrasyon? O, hindi po ba? Yan ba sasabihin yung nasa hulog yung senador na yan? Ang dami pong wala sa hulog dito sa Pilipinas. Pero ito po, isang teacher
Grabe naman kayo. Nakakapikon kasing sinabi mo sa mga teacher. Pag may napikon na teacher, kakasuhan nyo. Inang mga tao to. Wala nang ginawa kundi, alam nyo, iniisip-isip na lang namin, mabuti na lang, wala na kayong 2 taon sa panunungkulan. Sana lang po, tayong mga Pilipino, sana lang po, maisipan po natin. Yung pinanggalingan natin bago tong administrasyon na to. Yung gobyerno po ng mga Duterte. Sana po maisip natin. O ito po sinasabi ng ating Executive Secretary, Ralph Recto. Wala raw po tayong garbage crisis, but discipline crisis. Mayroon daw tayong problema sa disiplina. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo kahit busit na tayo. Konting tiis na lang po. Iboto natin yung Duterte. Huwag na po tayong mag-ano ng mga kung ano ng magagandang salita. Panay kayong mga magagandang salita, mga pananagutan, mga sama-sama tayo para sa magandang lipunan. Tanaw natin ang mga kung ano-ano yung mga magagandang magsalita na yan, natatapalan ng pera. Merong manumanay na magsalita eh. Alun-alun ko magsalita eh. Magkaisa tayo, iaahaw natin ang lahat ng nasa laylayan. Hindi natin kakalimutan ang mga dukha. Hindi natin kakalimutan ang mga... Panay kayong salita, panay salita. Binigyan ng 500,000. Ang galing ng gobyerno, no? Ang daming nagagawa. Nagtataka nga ako, bakit hindi nila makita yung mga ginagawa ng gobyerno? Ang dami-dami. Puta, biglang bumait. Nung kampanya, bakit hindi mo iboboto si BBM? Siya ay sinungaling. Siya ay hindi nagpapakita pag kinakailangan. Puta, binigyan ng 500 million. Ay, ang galing ng gobyerno. Mahusay ang gobyerno. Tignan niyo po. Kaya daw may baha ng basura dahil may problema tayo ayon kay Recto. Wala po tayong, yung problema daw po natin ay hindi po problema ng garbage crisis. We don't have garbage crisis. We have discipline crisis. Totoo po yan. Bakit po nung panahon ni Tatay Digong, wala naman pong bumabahang basura? Sige nga, bakit po? Ikaw ba naman, nililinis yung estero? Nakikita mo naglilinis ng estero? Nakikita mo naglilinis ng Ilog Pasig? Nakikita mo nalinis yung Dolomite Beach? Magtatapon ka pa kahit saan? Ang disiplina po, hindi po yan sinasabi. Magkaroon tayo ng disiplina, hindi po. Nakikita po yan. Pag nakita po ng tao, wala nang ginawa ang mga tao ni Digong kundi maglinis na maglinis. At syempre, natatakot sila. Pucha, pag nagtapon ako kung saan-saan, baka mahuli ko ni Duterte. Yun po yun. Ang sagot po sa disiplina ay pagpapakita na ikaw ay desente. Ayaw mo ng basura, nagpalinis ka, patuloy mo nililinis. Yung Dolomite Beach, patuloy na nililinis. Patuloy na nililinis yung mga estero. Patuloy na nililinis yung Ilog Pasig, yung Manila Bay. Damay po, pati Baseco, luminis eh. Talagang mahihiya po yung mamamayan. Marunong pong mahiya ang mga Pilipino. Hindi po sila magtatapon na. Ikaw ba naman may naglilinis, tatapunan mo ng basura? Kalokohan po yan. O balik na tayo rito sa teacher. Kung saan ka na pupunta ba dong. Ako po naawa ko sa mga teacher
Kasi tama po yun, masama po yung sinabi ng teacher na babarilin ko sa bunganga yan. Sa buwisit ba? Di ba? Pwedeng yun po ay patawan niya lang o expression niya lang po ng galit. No? Pero naman, grabe naman kayo. Kayo ang nagsimula na sisihin yung teacher sa walang kawawaang pamamaril. Nagkabarilan. Isisisi nyo sa teacher. Pag may teacher na nag-react, kakasuhan na yung teacher. Nakakagalaiti, di ba? Nag-react po yung teacher dahil walang kaabog-abog, gusto mong manisi. Yan po nagsisimula, Auntie Claire, wala ka kasing ginawa, wala kasi kayong ginawa kundi maghanap ng masisisi. Sinisi niyo yung mga teacher, no? Sinisi ninyo yung mga teacher. Ngayon, nung pumalag yung mga teacher, idedemanda nyo na, tatanggalan nyo pa ng trabaho, lisensya, etc. Ano ba pakialam nyo sa lisensya ng teacher na yan? Kasama ba kayo na naghirap sa pagkuha ng lisensya na yan? Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Nakakabuisit kasi. Dito po kailangan, act teachers. Ano na act teachers? Oh, may teacher na idedemanda. Sana naman, sagipin nyo. Hindi yung banat lang kayo ng banat sa mga Duterte. Dahil kakampi nyo si Auntie Claire, hindi nyo babanatan si Auntie Claire. Kawawa naman yung mga teacher na ginaganito na lang. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito po nakakatawa to si Kapunan, no? Ito pala, ngayon ko lang natuklan. Hindi ko po kasi pinapansin tun sa DOH eh. Bigla lang pumasok sa isip ko nung nabasa ko tong post na to. Bigla ko na pa-research, no? Totoo ba to? Baka naman fake news lang to. Nakalagay dito, ito palang tinanggal na DOH Secretary. Alam niyo po yung salitang tinanggal. Kung mga copy ko rin po, copy ko brown yung ano nyo, yan, maghanap kayo. Diyan mamaya, ilalagay natin yung link ng copy ko. Pwede na kasi magtinda ngayon sa YouTube, parang, parang anong tawag dyan? Yung TikTok. Kaya lang di ako marunong pag-agaban nag-live. Mamaya. Okay. Okay, punta na tayo rito sa sa may nagulat po ako kasi ito nabasa ko eh. Sabi ni DOH Secretary nung 2 weeks pa lang, ito mismo yung quotation niya. Pasyente muna ako, 2 weeks pa lang ako DOH Secretary, bakit ako pipirma sa 3.2 purchase ng TB, tuberculosis tong TB na to, TB meds. Anyone on their right mind would say, let me review this first. Ayan. Kasi po ang sinasabi po ng mga chismosa, kaya raw po tinanggal to si Jose Pujalte Jr. bilang DOH Secretary. Kasi po, nasiko yata daw si First Lady. Parang hindi ko pinapatulan dahil, putya, ano ba naman balita yan? Nasiko lang yung First Lady, tatanggalin. Hindi naman siguro sinasadya, di ba? Ngayon, nung nakita ko po to, totoo ba? Pinapipirma siya na bibili ng TB meds, tuberculosis meds. Ayaw niyang pumirma kasi re-reviewin niya muna. Ngayon, wala. 3.2 billion. 3.2 billion yung pinapipirmahan sa kanya pambili ng tuberculosis na TB. gamot sa TB. Sabi niya,
re-reviewin ko muna, hindi ko muna pipirman, re-reviewin ko muna. Ayun, wala pa pong 1 buwan, tanggal na po sa pwesto. Ngayon, baka kala ko, putya, baka ano lang to, yung sinisiraan na naman yung gobyerno. Marami po talagang mga fake news eh. Pero totoo po pala to na ito po ay sinabi ni Dr. Pujalte, no? So, totoo po na naganap. Kung yan po ang dahilan, hindi na po natin alam yan. Kasi yung sinabi, nag-resign si Pujalte dahil sa maaring nag-resign po talaga siya. Nag-resign siya dahil sa health reasons. Kalahin mo, doktor ka ng tama nga, putya. Health reasons, approve ka agad to resignation mo. Health reason, ibig sabihin, anong klase kang DOH, may sakit ka. DOH secretary ka, puta, sarili mo, hindi mo kayang gamutin. Ano ka talaga, tanggap ka agad yung resignation niya. Pero behind that, alam niyo naman po, sa gobyerno po, hindi mo naman tatanggapin yung posisyon kung sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat. At alam mo na kaya mo tinanggap yan, ang posibilidad na yung Pangulo lang yung pwedeng magtanggal sa'yo. So, tayo, no? Hindi ko po ito ganong pinansin dahil chismis lang yan. Sabi ko, ko lang magre-resign. Baka totoong may sakit, kako. Putya, ngayong nalaman natin na pinapipirma siya sa 3.2 billion contract, tapos pumalag siya. Hindi niya naman po outright na tinanggihan. Pero, hindi siya pumirma. Kung hindi po siya pumirma, alam niyo na. Puta. Kabago-bago pa lang, hindi ka napipirma. Ayan, nag-iikot na naman si Dizon. May nakikita na naman ng mga kapalpakan. Ang problema, Dizon, matatanggal ba yung mga engineer dyan? Sa mga pinaggagawa mo, punta na po tayo rito. Alam niyo po, eto si Kapunan. Sa totoo lang po, wala naman po talaga to sa radar natin na isa sa pinakamagaling na abogado, etc. Kasi ang alam ko po, yung mga ACRA, basag dyan ka galing, magaling ka di ba? Yung mga ACRA Law Office, tapos yung mga dating mga Supreme Court Justice, yan, mga magagaling talagang abogado yan. Yan yung mga, tapos yung mga nasa 1 and 2, sila Estelito Mendoza, talagang mga sikat na mga magagaling na abogado. Si Kapunan, parang buhat lang nung sa Trio Tagapayo. Sa Trio Tagapayo yan, sa Channel 5. Sabi ko, hindi naman siguro, masikat pa nga sa kanya kung tutusin yung tatay ni Jopet, di ba? Attorney Singson. Na sinasabi na, ano naman masasabi mo, Jopet? Pag may katwiran, ipaglaban mo, di ba? Masikat pa sa kanya yun. Real talk lang po tayo. Tapos ngayon, dahil sa regla, sumikat naman siya. Tapos siya yung talagang parang yung pinaka-boss. Tapos nakikita ko lately na panay ang ginagawa niya, panay pan-delay lang, di ba? Dinidelay niya lang. Ang daming beses na dinidelay lang nila. Ang dami nilang testigo na pwedeng hindi naman naiharap. Halimbawa po yung mga taga-land bank. Wala naman po sinabi yung mga taga-land bank, kundi nag-withdraw lang. May nag-withdraw ng pera na cash. At ito po ay unusual. Hindi naman po kaso yung unusual. Talagang unusual po ang pinagagawa ni BP Sara dahil siya lang po ang Vice President na may pakialam. Siya lang po ang tanging Vice President na gusto niyang makialam, gusto niyang tumulong na makalutas ng problema. Di ba? Pwede naman siya manahimik Pwede naman siyang tanim-tanim lang. Wala siyang pakialam. Umuo lang siya ng umuo. Hindi po yun
Di po ganun ng mga Duterte. Pag may trabaho sila, talagang trabaho talaga. Hindi naman po katulad yan ni Leni nung nag-vice president po si Leni. Panay photo ops lang. Wala po yan naisip na kakaiba. Sa totoo lang po, kahit kayong mga kakamping ngayon, kahit kayong mga dilawan kakamping at yung mga fans club ni Leni, wala naman talaga kayo maiisip na kakaibang ginawa ni BP Leni nung siya ay vice president. Pero si BP Sara, talagang yan, 'di ba? Confidential fund kasi ginawa niya yan sa Davao eh. Nakita niya na ganito tatapusin yung insurgents. Ganito tatapusin yung problema natin sa insurgency. Okay. Ngayon, ito pong si Kapunan. Akala ko magaling talaga dahil ang galing nila sa mga press con. Ang daming mga patawa na natatawa yung mga nasa likod niya. Pero yung mga reporter nabubuisit na unti-unti. Sabi nila, pinagmamalakihan ni Redon mga pasabog, mga kala mo talagang mga ang pasabog nila, mga nuclear bomb eh. Yung pala wala, no? Pati nga to sinasabi nilang pasabog yung kay Acosta. Eh ano po ba nasabi ni Acosta? Maliban po sa nagdrama si Ligutan na, sino po ang nag-utos sa inyo? Si BP Sara po. Natural. Hindi po katakataka na iutos ni BP Sara yan na i-withdraw at ibigay sa gastusin. Ni-request po yan. May request yan ni BP Sara. Wala pa nga siyang confidential fund. Nung unang taon nila, nung 2022, dyan po nagsimula ang lahat eh. Ni-request niya po yan para magkaroon siya ng confidential fund. Pinagbigyan naman siya ng Pangulo. Pag binigay po sa iyo yung ni-request mo, anong gagawin mo? Tititigan mo? Ginastos. Oh, ano po problema? Ginastos ng 11 days. 11 days? 11 days lang ginastos. Puta, magpa-imbestiga tayo. Oh, yun po yung simula nun. Sinabi na rin ni BP Sara yan dahil nadulas si Franz Castro. Impeachment. Nagmula yung salitang impeachment, sabi ni BP Sara, kay Franz Castro. Wala pa silang ebidensya nun. Wala pa silang ebidensya. O ngayon, ano po ang sinasabi na nito? Parang trolls na lang si Kapunan. Nakakahiya, nakakaawa. Bakit? Ang taas-taas ng tingin sa kanya. Ngayon, parang troll na. Ano na sinasabi lagi? Biyahe, inaatake po ni Kapunan. Ito pong biyahe. Tignan po ninyo. First of all, it's her decision whether to appear at trial or not. Sabi niya sa Politico. But if I were her at a time like this, when seryosong pinag-usapan, huwag ka naman mag-travel. Parang it's really disrespectful to the court. Yan na lang ang punto niya, di ba? She has to explain saan galing yung personal funds mo. Ganyang kadami ang travel mo. It also brings up that question. Yan. So, ibig sabihin, itong si Kapunan, ang pinupunto niya, magpakita ka. Alam mo, Kapunan, una, yung pagpapakita sa korte, alam ng lahat ng abogado, ang nagre-represent sa kanyang kliyente, yung mga abogado niya. Wala bang abogado si BP Sara tayong nakikita? Invisible ba sila POA, sila Ferrer, sila Sison? Sino po ang nire-represent ng mga abogado ni BP Sara? Si BP Sara. So, totoo po ba, technically, legally, hindi nagpapakita si BP Sara? Hindi po totoo yan. Kayo pong mga abogado, alam ninyo na hindi nyo pwedeng sabihin na hindi nagpapakita si BP Sara dahil siya po ay represented by her counsels. Oh, wag po tayong bulahan.
Kahit hindi po abogado ang marami sa mga Pilipino, nauunawaan po namin yan na yan po ay properly represented si BP Sara. Ano po gagawin niya halimbawa kung atin siya? Ititigil niyo ba ang yung mga testigo? Sasabihin ba ni BP Sara, narito ako, tigil niyo yung testigo niyo. Ako muna magsasalita. Sa tingin niyo, papayag yung mga kalaban ni BP Sara sa korte? Sa impeachment court, yung mga judges, na titigil niya kung ano man ang nangyayari para siya muna ang magsalita. Hindi ko maunawaan kung ano yung point ninyo eh. Akala ko ba ebidensya, malakas ang ebidensya nyo para si BP Sara ay makonvict ninyo? Bakit hindi ang i-broadcast ninyo yung mga ebidensya? Bakit hindi nyo sabihin na eto, ninakaw to ni BP Sara, kitang-kita naman natin. Etong mansion na to ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Etong luxury cars ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Etong mga mansion ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Etong helicopter ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Dapat yun yung dinidiscuss nyo, di ba? Hindi ba dapat pinagbibintangan ninyo na inday lustay? Hindi ba dapat kada buka ng bibig ninyo, sinasabi nyo kung ano yung nilustay niya? Saan niya nilustay? Paano niya nilustay? Hindi ba pag sinabi nyo may unexplained wealth siya, dapat may sinasabi kayo? Katulad nito, meron siyang mansion dito. Bakit? Ang binibintang nyo sa kanya ay hindi siya nagpapakita. Akala ko ba makukonvict nyo si BP Sara dahil sa ebidensya? Bakit ang tanging hinahangad nyo na lang magpakita si BP Sara? Para saan? Ipapahiya ninyo? Tandaan po ninyo, pinangarap yan ng mga congressman na umaten si BP Sara sa Congress. Yan sila Chua. Nung umatin si BP Sara, sinasagot naman sila. Doon nga yung famous na she-minute eh. She-minute like what I'm saying, but I will say it already. Di ba dyan nila nakuha yung pang-asar nila na she-minute? Pero hindi nila maasar si BP Sara habang naroon si BP Sara. Ang lakas nyong manira, lahat sinisiraan nyo kay BP Sara. Bakit biglang wala na yung mga bilyon-bilyon? No? Bakit hindi nyo na iniharap si Madriaga? Nasaan na? Nasaan na yung si Madriaga? Nasaan na si Trillanes? Iharap nyo na. Iharap nyo ngayon na pwede silang questionin ng ano. Bakit iniharap nyo lang si Madriaga at si Trillanes? Kung walang magko-cross-examine, iniharap nyo. Inunan nyo pa sila. Talagang sila ang batayan ninyo. Kaya walang tumatahi sa ebidensya nyo kasi wala si Madriaga. Ako na magsasabi kung bakit ayaw nyong iharap si Madriaga. Kasi malalantad. Pag krinos-examine si Madriaga, malalantad ang kasinungalingan nyong lahat. Eh kung yung wala pang nagko-cross-examine eh, may pumapalag na sa sinasabi ni Madriaga eh. 'Di ba? Halimbawa, yung binigay na painting, pumalag yung nagbigay ng painting kay BP Sara. Hindi ako scholar ni Madriaga dahil ako ay isang Gaisano. Gaisano? Pumunta po kayo sa Visayas at Mindanao para makilala nyo po kung sino po yung mga Gaisano. Gaisano Mall. Kamag-anak po ng Gaisano Mall, tapos si Madriaga, scholar niya yun.
nag-withdraw sa non-existent bank, sa non-existing mall sa Pampanga. Sino po nagsasabi na walang ganyang mall at walang ganyang bangko? Yung mga taga Pampanga. Paano po kung kino-cross-examine yan? Di ba? Kaya ayaw ninyong iharap si Madriaga. Samantalang si Madriaga, yung inyong pangunahing testigo, nung kayo ay nagkaroon ng mini trial sa House of Representatives. Umuubra yung testimonya ni Madriaga at saka ni Trillanes kung walang nagko-cross-examine sa kanila. Paano kung may mag-cross-examine? At least si Madriaga sinasabi niya na siya ay kasama. Si Trillanes nga sinasabi niya may nagbigay sa kanya ng dokumento. Hindi siya yung kumuha ng... Kaya doon, yun pa lang sasabihin na natin na hearsay. Hearsay lang lahat ng testimonya ni Trillanes kasi hindi naman siya yun Ngayon, ang sinasabi na lang, biyahe ka ng biyahe. Alam niyo po ba na hindi niyo po kahit ilang milyon yung sabihin na naglalakwatsa lang si BP Sara, alam po ng mga tao na kada lalabas si BP Sara sa Pilipinas, pupuntahan niya yung tatay niya. Paano natin nalaman? Kasi may video po mula sa dahig. Bakit hindi niyo sabihin ninyo na huwag mong dalawin yung tatay mo? Bakit sinasabi niyo po na naglalakwatsa siya? Bakit siya biyahe ng biyahe? Alam po ng mga Pilipino kung bakit siya biyahe ng biyahe. Before niyo pong ipakulong sa dahig si Tatay Digong. Before na makulong si Tatay Digong, hindi po pala biyahe si BP Sara. Ang pinupuntahan po ni BP Sara, iniimbitahan po siya ng mga Filipino community sa iba't ibang bansa. Alam po ninyo, tinataon po ni BP Sara, ikutan po yung mga magkakapatid. Ulitin ko po, nag-iikutan po yung mga magkakapatid sa pagdalaw kay Tatay Digong. Ngayon, kung sa tingin po ninyo, mali na dalawin ng anak si Tatay Digong, yung mga Duterte siblings na po ang pinakamasasamang tao. Habang pong panahon ni BP Sara, sinasabay niya na po na dalawin yung mga Pilipino na nag-iimbita sa kanya. Masama po ba yun? Masama po ba na panahon naman ni BP Sara na pupunta naman siya sa Dahig, Netherlands? Wala naman pong diretsong biyahe sa Dahig. Mayroon naman po talagang mga stopover. Sinasadya niya na po na yung mga Filipino community na nag-iimbita sa kanya, dinadaanan niya na. Masama po ba yun? Tinanggap niyo yan. Sinabi nga ni Kapunan, tinanggap niyo yan. Bumabiyahe na po si BP Sara. Bakit sasabihin niyo na disrespectful? Sinasabi niya na, eto ulitin ko tong binasa natin kanina. Sabi po ni Kapunan, first of all, it's her decision whether, hindi yan. But if I were her, at a time like this, when seryoso ang pinag-usapan, huwag ka naman mag-travel. Parang it's really disrespectful to the court. Nade-disrespect daw ni BP Sara sa kanyang pagta-travel yung korte. Mga senador, sino po ang nababastusan dahil dumadalaw si BP Sara sa kanyang tatay? Magsalita po kayo. At nang hindi na namin kayo iboto, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sabihin nyo na bastos si BP Sara dahil dumadalaw sa tatay niya. Sinong senador ang magsasabi na kabastusan ang pagdalaw ni BP Sara sa tatay niya? Kapunan. Yung mga sinasabi mo na yan, ginagalit nyo lang yung mga Duterte supporters.
Kailan pa naging disrespectful? Alam nyo kung ano ang disrespectful sa mga tao? Yung tinutuloy ng mga senador ang impeachment kahit yung mga tao ay nagdudusa sa baha. Gumagastos kayo ng 25 million per day para entertain lang yung pagkakaroon mo na regla. Iyan ang disrespectful sa mga tao. 25 million a day para makinig kami na ikaw ay nireregla? Kapunan? Yan ang disrespectful. Habang nakalubog sa baha ang mga tao. Magsasalita ka na scammer si BP Sara? Yan ang gusto mo? 25 million? Para pakinggan ka na tawaging scammer si BP Sara? Kayong mga senador, nababastusan kami habang hindi nyo iniimbestigahan itong baha, itong mga magnanakaw sa flood control. Nababastusan kami. Gumagastos kayo ng 25 million para iparinig sa amin na nireregla si Kapunan. Iparinig sa amin na pinagbibintangang scammer si BP Sara. Nababastusan kami dahil ginagastos nyo ang pera namin. 25 million a day sa walang katuturan. Opo, walang katuturan yan. Dahil yan ay political moves lang ng mga kalaban ng mga Duterte. Di namin kayo makakalimutan. Kayong mga boboto laban kay BP Sara, hindi kayo makakaasa ng boto sa mamamayang Pilipino. Ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong